Naku po, ngayong araw na ito, nagpa-press con sina Attorney Jimmy Bundok, sina Attorney Topacio at ilan, na kung saan ay magsasampa sila ng kasong kriminal kay Martin Romualdez, kay Speaker Martin Romualdez at iba pa, na kung saan dahil sa, ano bang rason nila? Falsified insertions in the budget worth billions. Alleged falsified insertions in the budget that worth billions, mga kabibig. So, manood tayo sa kung ano pa ang kanilang rason kung bakit nila kakasuhan o sasampahan ng krasong kriminal si Martin Romualdez at iba pang mga tao. Sino kaya iba't ibang kakasuhan pa ng kriminal? Okay, let's watch this video, kabibig, at alamin natin kung kailan nakakasuhan, ngayong araw ba ito or sa Lunes na, at ano kaya ang maging reaksyon ni Martin Romualdez hinggil dito. Let's watch this video, kabibig, ha? Okay, ito na. Na kaso na isasampa at sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez at kailan po ito isasampa? Ito na. Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Ooh. Pangalawa, itong si Saldico. Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa Bakit pa ng additional budget mo? GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Ay, oo nga, enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Oo nga. Problema dyan, kung walang enrolled bill, Nako. yung liability magsishift. Mapupunta sa Office of the President. Nako. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Halak. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? May point. Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure.
241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin Monday sa na? City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, Hala. which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Nako. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file. Monday. Kaming anong Monday. Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that it was yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pa-explain further yung dyan. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no? Sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. Alak. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issues. Oo. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no. So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Tama. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Grabe. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag. Kung tama. ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan eh. No? Yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po, sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Grabe, not Kailangan po maging malinaw yan. insertions. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime Nako po. Yan lang. against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Tama. Mag-focus po tayo doon sa krimen Krimen na ka lang. nangyari.